everybody! Boom boom! Ayun! Kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-59 at mainit ang usap-usapan at mga parinigan sa social media sa mga panahon ngayon. At patungkol pa rin doon sa batang kargador, o kumbaga nakakonect pa rin si batang kargador dito sa pag-uusapan natin. Mga ka-59, pag-usapan natin itong pabida-bida na to. Total, gusto mo namang sumikat, gusto mo magpabida-bida, pag-uusapan natin. Naka-screenshot na lahat ng mga post mo, so ibig lamang sabihin yan, gusto mo rin pag-usapan ka. Oo nga, personal wall mo yan at personal... sarap magmura, no? Personal Facebook account mo yan, pero naka-public. Ibig sabihin, gusto mong makita ng karamihan kung ano yung mga pinopost mo doon sa iyong wall. Kung ano yung pinopost mo doon sa sarili mong Facebook account. Dahil kung ayaw mong pag-usapan ka, dapat hindi yan naka-public. Di sana naka-private yan or friends of friends. Walang ibang makakita, walang ibang magbubulahan, kundi kayo-kayo lang ng mga gago, tarantado, mga luka-luka, siraulo ang magkakasama doon magko-comment sa iyong Facebook wall. Since naka-public, ibig lamang sabihin, gusto mo at nagpapapansin ka para pag-usapan ang mga nakapost sa wall mo. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ang tanong ng karamihan, TNT? Anong ibig sabihin ng TNT? TNT ka daw? Huy! Hindi nga. Totoo ba talaga yon? Alam mo, noon ko pa nababasa, narinig, at nagtanong na rin ako minsan sa isa sa mga videos ko kung talagang ikaw ay TNT. Pero, ini-ignore mo ang lahat ng iyon. Ang sinasagot mo lamang ay may matinong trabaho ka sa NYC. Ano ba yan? Nakasakay ka na ng iba't ibang klase ng barko, naikot mo na ang buong mundo. Pero hindi yun ang tanong eh. Ang tanong, TNT? TNT? TNT ka nga ba? Pero hindi ka naman na bata para ipaliwanag ko pa sa iyo kung ano ibig sabihin ng TNT. O gusto mong sabihin ko ngayon? Gusto malaman ng mga tao, since napabida ka, TNT nga ba? Pag-usapan natin idagdag dito mga ka-5, sa aking reaction video ay si Kuya JC. Diba nakakatanggap siya ng pera kay Stephen ko, no? At yung pera bang natatanggap ay galing ba talaga kay Stephen? Totoo ba talagang pangalan niya yung kumbaga, from sender to the receiver? Sorry ha, correct me if I'm wrong, kasi parang wala akong narinig o napakita si JC dito na galing talaga sa mismong sender na ang pangalan ay Stephen. Diba ang pagkakalam natin ay gumagamit siya ng third party? Kung ikaw wala kang tinatago sa lugar kung nasaan ka man ngayon, dyan sa Amerika, saan ka man dyan sa Amerika ngayon, sabi mo NYC ka? Sige, NYC ka. Bakit kailangan mong gumamit ng third party?
Bakit kailangan mayroong isang taong magiging tulay para maipahatid yung perang ipabibigay mo? Kasi kung wala kang tinatago sa sarili mo at hindi mo pinagtatakpan yung identity mo, di ba dapat ipinapangalandakan mo na ikaw ang sender? Paano halimbawa ngayon kung magkaroon ng investigasyon na alamin yung totoong ikaw? Siguro naman may mga nakakapanood dito ng mga taga-Amerika. Malay natin, sila magkandak ng pagsusuri kung ang lahat ng katanungan ay may katotohanan ba. Di ba mga ka-59? Dagdag ko pa dito mga ka-59. Pasikatin na natin to. Di ba? Ano yung binabanat mo kay Ma'am Shimari? Nakakatuwa ka naman. Sasampulan kita. Sige. Ganyan ka ha? Nga, hindi ko naman akalain na gano'n. May mga ano siya, hindi na natin yung tapos na yun, bahala na siya. Sa Panginoonan niya yun, sagutin. Basta sa akin, ayaw ko mang argabyado sa kapwa ko tao kasi mahirap ang karma ngayon digital. Tao ka ba? Karma ngayon. Ang tanong, tao ka? Tao ka nga ba? No. Ipinag-usapan niyo yung kayong middleman mo rito. Di ba? Ito pa. Sa social media, masyado kang maingay. Di ba? Hindi na nga nagla-live at magkukwento yung mga manalastas patungkol sa pinakamamahal mong tawag dito, pinakamamahal mong kargador. Ha? Meron ako dito natutuwa talaga ako dito dali lang ha. Kahit anong kayod natin. Hindi yan. Kaya ngayon sa lahat ng nakikinig kay Ma'am Shimari, ito. Salamat at saka 1,000 na rin yung niya, yung mga nanonood sa kanya. Yung iba merong mga hindi gusto pero nanonood pa rin sa kanya. Parang din yun, parang mga, di ba? Parang na rin yun. Ngayon sa lahat ng teka lang ha, ulitin natin. Maraming salamat at saka 1,000 na rin yung niya, viewers, tawag doon, tanga, bobo, nanonood sa kanya. Stupido. Yung iba merong mga nasa Amerika ka pa naman gusto pero nanonood pa rin sa kanya. Parang din yun. Di ba? Hindi naman gusto pero nanonood pa rin sa kanya. Di parang ikaw lang yun. Bakit pinapanood mo pa si Ma'am Shimari? Tangina itong... Ay, nako. Sorry. Parang mga haters na nandyan lang sa tabi-tabi. Ikaw yun. Naririnig nila. Tapos, di ba? Parang sinasabi mo ikaw dito eh. Sila kinakain mo lahat. Kasi sabi ko kay Ma'am Singa, yung mga bad comments, kahit papaano, sige, okay lang. Kunin mo yung pangalan. Kasi pangit din yung below the belt. Paano kung kinuha ang pangalan? Pangit yung below the belt. Ikaw ba, nasaktan ka ba sa mga sinasabing jokla ka? Nasaktan ka ba sa sinasabing mga tanong na TNT ka daw dyan? Nasaktan ka ba sa iba pang mga bato sa'yo? At bumira ka kay Ma'am Shimari ng below the belt? Tama ba naman na sabihin mo sa post mo yung ganong trabaho ni Ma'am Shimari? Meron ka bang resibo? O di naman kaya yung pinagkuhanan mo ng source ay gawa-gawa lang na kwento? Ha? Dapat kapag ka nagsabi kayo, mayroon kayong resibo. Dapat, kasi direct to the point yung banat mo, ibig sabihin
Boom! Tinuturo mo, ikaw, ganun ka. At least meron man lang question mark katulad ng tanong ko ngayon. TNT ka ba dyan? Nagtatanong ulit ako ngayon. Tago ka raw ng tago dyan? Hindi ka daw makalabas sa bahay mo o sa tinitirhan mong apartment. Ay, sorry naman. Sa tinitirhan mo ngayon, na hindi ka raw makalabas dyan nang wala kang kasama. Kasi alam mo na nagkakahigpitan na daw, di umano kuno, dyan sa Amerika. At pwedeng anytime daw kuno, daw kuno, na mahugot ka dyan at ibato ka pabalik sa Pilipinas. Nagtatanong lang naman po kami, kung ikaw ay makabanat kay Ma'am si Marie, akala mo naman kilalang kilala mo mula ulo hanggang paa ang tao ito. At mayroon pa ako ipaparinig mga ka-59 na matutuwa kayo. Pero bago yon, ipagpatuloy natin to. Oo. Hindi nga sila nakabigay ng gatas kahit isang gabi lang nung maliit ka, di ba? Tapos kung makasulat ng sama-sama, akala mo talaga nanggagaling ka sa kanilang sinapupunan talaga, no? Ang nanay... Di ba? Ganon ka ngayon! Tanga, bobo, stupido, tarantado, minuto. Sa bibig mo lang galing, anak ng bakulaw. Ngayon, ikaw naman, ganyan sa mga post mo, nakapagbigay ka ba ng gatas kay Ma'am si Marie? Nakapagbigay ka ba ng gatas sa mga manalastas nung sila ay sanggol pa? At ganun na lang yung mga panlalait mo sinasabi mo sa kanila? Ganun na lang yung mga salitang gawa-gawa mong kwento kay Ma'am si Marie? Ha? Ikaw to nagsasabi na to. Ha? Tapos ngayon, para bumaliktad yata, ano yung kinakain mo yung sinasabi mo? Kumbaga yung suka mo, kinakain mo, anak ng bakulaw, kadiri ka naman. Na natin, hindi makaganyan sa atin, tapos sila ang bilis. Yun na nga, think before you click. Hey! Kasi maraming na... Ano daw? Maraming na ano. Think before you click. Bakit ikaw? Nag-think before you click ka ba? Animal. Tarantado, gago, stupido. Kupal pala to, hype na to eh. Napahamak, tapos sa bandang huli, sorry. Sorry is not enough. Pero palagay ko hindi ka magsusorry. And I know it's not enough to say sorry. Wow! Kung makapagsalita ka, wow! Wow! Tayo hayop! Di ikaw nang magaling, utragis ka. Na damages na ginagawa. No, it's not enough. Yun, pag anuhan mo yung pag-isipan ng gusto kung tama ba yung ginagawa na. Ikaw nag-isip ka ba? Ha? Sa mga post mo? Sinabi lang ni Ma'am si Marie na binubugaw yung Dave mo. Ngayon, bago ka sana nagalit, okay? Bago ka nang galaiti dyan. At yun, hindi paninira yun, ha? Kung maka binubulgar lang ni Ma'am si Marie yung nangyayari ngayon dyan sa Batang Kargador. Ngayon, kung hindi totoong binugaw, kailangan maglabas ka ng sarili mong investigasyon bago ka magalit. Para mapatunayan mo na yung sinasabi ni Ma'am si Marie ay mali. Para mapatunayan mo na yung mga nakukuhang balita ni Ma'am si Marie ay mali. Hindi yung basta ka nalang magagalit, magpupost ka, atakihin mo yung tao. Ano
ano mga sinasabi mo rito noon? Ay, stupido, gago, tarantado ka pala. Ha? Atin, o ito ba'y ano ng tao, aklip ba yung pagkatao niya o makasama sa pagkatao? Kung masama, huwag niyo lang gawin kasi... Oh, kung masama, huwag niyo lang gawin. Pastor na pastor ang iyong dating. Pero ngayon, kapag nagsalita ka, ay daig mo pa si taning. Na para bagang kabisado mo ang buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo. Na kaya ka lang naman nagagalit kay Ma'am si Marie dahil may mga nalalaman siya na hindi mo nalalaman. Kaya ka lang naman nagagalit sa mga manalastas dahil naniwala ka sa kwento ng iyong kargador na hindi ka man lang nagtanong kung totoo ba ang lahat ng ito. Basta ka na lang kumampi. Hindi kaya nabuladas ka ng utak mo, nabuladas yung utak mo doon sa dalawang nakapaligid doon kay Rex at saka kay Francis. Mga kapatid, may isang video pa akong bibigyan ng reaksyon, yung kanyang voice din dito. Pero syempre bibitinin ko kayo. Tatapusin lang natin to. We are old enough to do such thing. Butang ina! We are old... Ay, sorry. Dalawa lang naman ang pinagpapilit. We are old enough. Yun naman pala eh. We are old enough. Pero tumatanda kang walang alam. Tumatanda kang walang kakwenta-kwenta. Nakikipagbagayan ka sa social media. Pagkatapos, pag ikaw kung titirahin, iba ang isasagot mo. Ang lakas ng loob mo makipagdebate. Kahit kanino ka makipagdebate, never kang paaatkatin sa channel. Bakit? Gumamit ka ng ibang platform, siguro pwede magsagutan kayo by chance, YouTube sa YouTube. Pero sa live, base sa mga na-experience ko, kapag ka nagkakaroon ng mga pagtatalo sa live, mga ka-59, ay nanggagago yung isa para mawala yung channel, mabura. Kaya Ma'am si Marie, mag-ingat ho kayo. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Mag-ingat. Huwag magtitiwala sa taong ito. Traidor itong taong ito. Naku, Diyos ko po. Lian natin galing sa Panginoon eh. Gagawa. Panginoon! Ginamit mo pa yung Panginoon dito. Alam mo, ikaw yung tinatawag sa Bisaya na Diyos nun na banal, banayot. Kung kaibaw ka magbisaya, ang tawag diha, banal, banayot. Bakakon ka, bayot. Ay, sorry. Tama o gagawa kang mali. Pero sa mali, consequences, marami kang pagdaanan dyan sa bandang huli, sa pagharap mo sa kanya. Uy. Isang niloloko at isang manluloko. Ay, isang niloloko at isang manluloko. Saan ka doon? Ang tanong ko sa'yo, Stephanie, saan ka doon? TNT ka nga ba? Mga ka-59, sa susunod na video, medyo mahaba na itong video ko ngayon. Sorry naman, hindi ako nakakapag-live kasi kulang ang aking panahon. Bibigyan na naman natin ng reaksyon ang mga nakuha nating impormasyon at mga voice record ng baklang yon. Maraming salamat po mga ma'am, mga sir, sa next video. Tomorrow, bibigyan natin ng reaction ulit yung isa pa na sinabi niya rito. Maraming salamat mga ka-59 sa panonood sa aking munting tahanan, mga ma'am, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Ingat tayo mga ka-59 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom!